Sa isang luxury store, dumating ang parents ni Boss Liang na nakadamit pang mahirap. Yung ibang sales lady, diring-diri. Ang sabi pa, pang A8 assets lang kami. Layas. Pero si Daisy, iba. Pinapasok niya sila, pinasukat ng sapatos at necklace kahit mukhang walang pambayad. Nung sinabi niyang 680K ang total, imbes na umatras, bumili pa ng worth 2 million ang mag-asawa. Sobrang tuwa ng nanay ni Boss Liang. Gusto agad siyang ireto sa anak niya. Pero may secret si Daisy. Isang gabi, may nakatalik sila sa hotel. Si Boss Liang pala yun. Akala ni Daisy, isa lang itong gigolo o lalaking bayaran. Nagkita sila ulit sa store dahil si Boss Liang ang bagong may-ari. Gusto siyang pahirapan ni Boss Liang dahil akala nito ay gold digger si Daisy. Pero laking gulat niya nang malamang si Daisy yung babaeng mabait sa parents niya. Dito nagsimula ang cat and mouse game. Inalok siya ni Boss Liang ng 100K para sa isa pang gabi. Pero palaban si ate girl. Sabi niya, bag ang binebenta ko, hindi sarili ko. Boom! Dumadalas ang punta ni Boss Liang sa store, pero laging may kasamang ibang babae. Akala ni Daisy, babaero si Boss. Yun pala, mga kapatid niyang babae yon at pinagtitripan lang nila si Daisy para magselos. Habang nangyayari to, may umaaligid na ahas sa store. Si Amy, ang karibal ni Daisy. Kinalat ni Amy na pokpok daw si Daisy at nabuntis ng kung sino-sino. At eto pa ang malala, dumating ang pamilya ni Daisy, ang nanay at kapatid niya, para manggulo. Grabe ang pamilyang to. Yung nanay ginagawang ATM si Daisy para buhayan ng mga batugang kapatid niyang lalaki. Sinugod nila si Daisy sa trabaho, sinabunutan at pinahiya sa harap ng maraming tao dahil buntis daw ito sa mayaman at gusto nilang perahan yung lalaki. Dumating si Boss Liang para iligtas siya, pero ang plot twist, si Boss Liang pala ang ama ng dinadala ni Daisy. Pero dahil sa gulo, nalaman ng lahat na pregnant siya. Dinala ni Boss Liang si Daisy sa bahay niya para protektahan. Dito na-meet ni Daisy ang tatlong babae na akala niya ay mga kabit. Yun pala, sila ang The Liang Sisters. Si second sister na CEO, si third sister na artist, at si fourth sister na idol at dancer. Sobrang warm nila kay Daisy. Binigyan siya ng black card, designer clothes, at tinuring na tunay na kapamilya. Dito na-realize ni Daisy na, hala, ang bait pala ng pamilyang to. Pero may revelation si Boss Liang. Natuklasan niya na si Daisy pala ay isang genius fashion designer na biglang naglaho. Top student siya dati sa art school, kaya ninakaw ng nanay niya ang tuition fee para ibigay sa kapatid niyang lalaki, kaya napilitan siyang mag-sales lady. Sayang ang talent, kaya nangako si Boss Liang na tutulungan siyang bumangon. Nasa social na restaurant sina Daisy at Boss Liang. Nagpabibo si Boss Liang. Sabi niya, order whatever you like. Nung una, turo-turo lang si Daisy ng konti, kaya nagtaka si Boss, ang onti naman. Aba, biglang bumanat si Daisy sa waiter. Bigyan mo nga ako ng tig-isa ng lahat ng wala sa order ko. Boom! Ubos ang menu. Gulat si Boss Liang. Akala niya mahinhin. Yun pala, pangmukbang ang appetite. Habang nilalantakan ni Daisy ang mga alimango at kung ano-ano pa, titig na titig si Boss Liang. Tinanong ni Daisy kung bakit. Dito na nag-open up si Daisy tungkol sa sad life niya. Kaya pala siya ganun kumain kasi sa bahay nila may 3 siyang kapatid na lalaki. Kapag hindi siya nakipag-agawan sa pagkain, magugutom siya. Survival mode ang lola mo simula pagkabata. Kwento pa ni Daisy, dumidiskarte siya dati sa supermarket, bumibili ng mga expired na pagkain o namumulot ng mga tapon na gulay sa palengke para lang makakain. Hugasan lang daw sa kumukulong tubig, okay na? Natamimi si Boss Liang. Siyempre, born with a golden spoon siya, so shock siya na ganun kahirap ang pinagdaanan ni Daisy. Pero proud si Daisy. Sabi niya, huwag kang maawa, malaki na kita ko ngayon at kaya ko buhayin ng baby ko. Hinatid ni Boss Liang si Daisy sa inuupahan nitong apartment. Medyo squammy area siya at hindi safe tingnan. Pagkaalis ni Boss Liang, pumasok si Daisy sa kwarto, pero biglang may kumatok. Yung manyak na landlord na may dalang deer. Pilit pumapasok sa kwarto ni Daisy. Nakakatakot to.
Kutob ni Boss Liang may mali kasi hindi sumasagot si Daisy sa tawag. Ayun, bumalik siya, tumakbo paakyat ng hagdan. Pagdating sa pinto, pabukas doon niya nakitang bugbog sarado na kay Daisy ang manyak na landlord. Naggalit si Boss Liang kay Daisy, hindi dahil sa galit, kundi sa pag-aalala. Gusto niya palipitin si Daisy sa mansyon, pero tumanggi si Daisy. Pride over comfort ang peg. Nagtalo sila ng slight, pero halatang concern lang si boss. Ayun na nga, cornered si Daisy sa KTV. Pinagtutulungan siya ng inggiterang sales lady at nung manyak na si Mr. Liu. Grabe, binuhusan pa si Daisy ng alak sa muka kasi ayaw uminom dahil nga buntis. Sabi ni Mr. Liu, sales lady ka lang, wag kang maarte. Akala nila wala nang kakampi si Daisy. Biglang pumukas ang pinto. Boom! Pumasok si second sister. Akala ni Mr. Liu kung sino. Pero nung namukhaan niya, nanigas ang lolo mo. Bakit? Kasi si second sister pala ang biggest client investor ng kumpanya ni Mr. Liu. Ibig sabihin, hawak ni sister ang leg niya. Mula sa pagiging matapang, naging basang sisiw bigla si Mr. Liu. Sorry po, ang peg. Pero hindi tinanggap ni sister ang sorry. Umorder siya ng 10 bote ng matapang na alak. Ang malupit na ultimadum niya. Ubusin mo lahat yan ngayon din. Kapag may tinira kang kahit isang patak, cancel lahat ng orders ng kumpanya ko sa inyo ngayong taon. Wala nang nagawa si Mr. Liu. Uminom siya habang umiiyak kasi alam niyang masisira ang buhay niya kapag nawala ang client na to. Yung inggiterang sales lady naman, tulala at takot na takot sa gilid. So ayun, si second sister ang tunay na hero sa scene na to. Ipinagtanggol niya si Daisy gamit ang pera at kapangyarihan niya. Sa isang luxury boutique kung saan mainit ang laban sa sales competition. Si Amy, ang filingera at maldita na sales lady. Confident siya na mananalo siya sa sales champion title. Sinusubukan pa niyang landiin si Boss Liang sa pamamagitan ng paghawak sa hita nito habang sinusukatan. Pero denied agad. Sinabihan siya ni Boss Liang na, "That's not a place you should be touching. Sunog." Si Wang Xiaodi ang tahimik at hardworking na sales lady na inaapi-api ni Amy dahil nawala na raw ang mentor nito. Last few minutes na lang bago mag-closing, tambak ang sales ni Amy dahil sa isang customer, si Brother Liu. Akala ni Amy tapos na ang laban. Nagpaparinig pa siya na mag-impake na si Xiaodi. Biglang pumasok ulit si Boss Liang. Plot twist, bumili siya ng isang diamond necklace na worth 10 million kay Xiaodi. Hindi lang natalo si Amy, nabuking pa na ninanakaw niya ang mga customer ni Xiaodi sa system. Resulta, fired si Amy at ipapakulong pa dahil sa pandaraya. Bye, Felicia! Lumipat ang eksena sa isang bar. Nakipagkita si Xiaodi sa kaibigan niyang may blue hair. Nag-uusap sila tungkol sa pagbubuntis ni Xiaodi. Ang misunderstanding, naundon din si Boss Liang sa bar at narinig niya ang usapan. Dahil sa isang past event na mukhang lasing sila pareho noon, inassume agad ni Boss Liang na siya ang tatay. Nilapitan niya si Xiaodi at binuhat na parang sako, Princess Carrie, palabas ng bar. Sabi ni Xiaodi, "Ibaba mo ako." Pero ang sagot ni Boss Liang, "Paninindigan ko ang mag-ina ko." Kahit litong-lito si Xiaodi, wala siyang nagawa. Instant daddy yarn? Nasa ospital si Xiaodi para sa prenatal check-up nang dumating ang nanay at kapatid niya. Sobrang toxic ng pamilya niya. Tinatawag siyang money loser at pinepepwersa siyang magpa-abort dahil wala daw siyang kwenta kung wala siyang asawang mayaman na magbibigay ng pera sa kanila. Gusto nilang perahan si Xiaodi para buhayin ang 3 niyang batugang kapatid na lalaki. Hinihila na siya ng nanay niya papunta sa abortion room nang biglang dumating ang sosyal na babae, kapatid ni Boss Liang. Sinupalpal niya ang toxic na nanay. Sinabi niyang bawal pilitin ang isang tao na magpa-abort at pwede silang makulong. Natakot ang pamilya ni Xiaodi at tumakbo. Ang savior sister gusto sanang tawagin si Boss Liang pero pinigilan niya si Xiaodi kasi ayaw niyang maging pabigat. Sa huli, nasa mansion si Boss Liang kausap ang kanyang Madam Mother. Ang chika, galit na galit ang nanay ni Liang. Ayaw niya kay Xiaodi kasi mababa raw ang pinanggalingan at may mga kapatid na linta. Sabi ng nanay, "Pag nakita ko yung babaeng yan, sasampalin ko agad." Sabi naman ni Boss Liang, confident lover boy, "Ma, pag nakilala mo siya, siguradong magugustuhan mo siya." Walk out ang nanay, sabi niyang mag-i-inspect na lang daw siya ng construction site. Alam na tos, malamang sa construction site sila magkakilala ni Xiaodi at magiging best friends. Sa parke, isang rich-looking na donya, si Auntie Chen, ang inatake sa puso habang naglalakad. Deadma lang yung ibang dumaan.
Pero si Daisy na nakasakay sa bike ay huminto agad. Pinainom niya ng gamot si Auntie at sinagi pang buhay nito. Tinanong ni Auntie bakit may dala siyang gamot. Ang palusot ni Daisy, meron daw siyang 3 nakababatang kapatid na lalaki na sakitin sa bahay at bubugbugin daw siya ng nanay niya kapag hindi niya naaalagaan. Sobrang OA ng kwento kaya naawa si Auntie, pero tinanggihan ni Daisy ang offer na pera at umalis na parang action star. Sa isang high-end luxury brand, pumasok si Auntie Chen sa store pero dahil simple lang ang suot, nilait-lait siya ng ibang sales ladies, sina Amy at Lisa, at tinawag na poor at demolition household. Si Daisy lang ang pumansin kay Auntie. Habang sinusukatan, inakusahan ng manager si Auntie na nagnakaw daw ng mamahaling relo. Pinagtanggol ni Daisy si Auntie. Nang tingnan ni Daisy yung relo ni Auntie, na-realize niyang global limited edition pala ito at hindi pa nga available sa bansa. Sobrang yaman pala ni Auntie. Napahiya ang manager. Para makabawi, nag-offer ng discount ang manager. Pero pinakyaw ni Auntie ang pinakamamahaling damit sa store at binigay ang sales commission kay Daisy. Inimbitahan pa siya sa isang charity. Gusto kasing ireto ni Auntie si Daisy sa anak niyang CEO para mapalitan yung gold digger na GF nito. Ang sosyal na dog food prank. Dumating si Daisy sa party, sukot ang mamahaling gown. Pero andon din ang mga bully niyang katrabaho at ang organizer na si Lisa. Dahil inggitera sila, gumawa sila ng patibong. Sinabi ni Lisa kay Daisy na ang theme ng party ay Filling Hunger with Love. Ang rule, babat kagat daw ng dry rations, biskwit, ay katumbas ng donation para sa mga batang nagugutom. Dahil mabait si Daisy, kinain niya ito kahit medyo weird ang lasa. Tinawanan siya ng mga bully at binunyag na imported dog food pala yung pinapakain nila. Pinahiya nila si Daisy sa harap ng lahat. Biglang dumating si Boss Liang, ang gwapong CEO at anak ni Auntie Chen. Nakita niyang inaapi si Daisy. Yung mga bully pala, Amy at Lisa, ang totoong mga gold digger na ayaw ng nanang niya. Nagalit si Boss Liang at sinabing, "How dare you touch my woman?" Ipinag-utos niya na cancelin ang lahat ng business deals ng pamilya nila sa mga asawa ni na Amy at Lisa. So bagsak agad ang kabuhayan nila. Hindi pa tapos si Boss Liang. Ang parusa niya sa 3 bully, ubusin ang buong bowl ng dog food. Inutusan niya ang mga security guards na puwersang ipakain sa kanila ang dog food.